San Telmo. Sa isang maliit at tahimik na baryo dito sa Mindanao, may isang habal-habal driver na nagngangalang Carlo. Si Carlo ay kilala sa kanyang magiliw na pagtanggap sa kanyang mga pasahero at sa kanyang mapagmahal na puso. Isang araw, isang bagong teacher ang dumating sa baryo na para magturo sa paaralan. Ang pangalan niya ay Luna, isang dalagang masigla at mabait. Mula sa unang pagkikita ay nahulog na ang puso nila sa isa't isa. Sa bawat biyahe ni Carlo, si Luna ang kanyang pinakaaabangan na pasahero. Ngunit natuklasan ni Luna na tutol ang kanyang ama sa kanilang relasyon. Ayaw ng ama ni Luna na magkaroon ng ugnayan sa isang simpleng habal-habal driver. Dahil sa matinding pagmamahalan, nagpasya sina Carlo at Luna na ipagpatuloy ang kanilang relasyon kahit labag sa kalooban ng ama ni Luna. Subalit, isang madilim na gabi, habang pauwi si Carlo mula sa kanyang biyahe, pinara siya ng ama ni Luna. Nang nakahinto si Carlo, ay bigla itong tinaga sa lieg ng ama ni Luna. Napatay ng ama ni Luna sa pamamagitan ng isang masamang panlilinlang. Mula noon, ang kaluluwa ni Carlo ay hindi makapagpahinga at nagbabalik sa daan kung saan siya pinatay. Doon, naging multo si Carlo at nagpapakita siya bilang isang San Telmo. Sa tuwing may nagdadaan sa kalsada, ang multo ni Carlo ay lumilitaw, nagpapakita ng kanyang bigati at hinanakit sa trahedyang naranasan niya. Sa bawat paglipas ng araw, ang multong si Carlo ay patuloy na naglalakad sa daan, naghahanap ng katarungan at kapayapaan para sa kanyang kaluluwa. Hanggang sa isang araw, isang mabait at matapang na guro ang dumating sa baryo. Siya ay walang iba kundi si Ginang Teresa na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng mga hindi mapayapang pumanaw. Sa tulong ni Ginang Teresa, natagpuan ni Carlo ang kanyang katahimikan at kapayapaan. Pinatawid ang kaluluwa patungo sa liwanag.